Mga kapatid. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon, sa Kanya pong biyaya sa atin pong buhay. Ako po yung nagpapasalamat din sa Panginoon sa Kanya pong pagpapala sa aming pong buhay. Kahapon po ay natapos po yung, meron po kaming discipleship training. Kahapon, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat meron pong ipinapakita sa amin ng Panginoon na napakagandang bagay sa pamamagitan po ni Pastor Ariel. And alam ko po, it's only a matter of time bago makarating ito sa atin. Kaya wag po sana kayo maiinip, pero makakarating po sa atin ang bagay na ito na amin pong chine-cherish. So, nagpupuri po ako sa Panginoon sa Kanya pong biyaya sa akin. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa kalakasan na meron ako sa oras na ito. So, kanina medyo parang lalagnatin ako. Parang nilalagnat ako kanina kasi parang barado po yung sipong ko, no? Medyo pakinig nyo po. Pero nung naligo po ako, ay medyo nawala yung sipon ko at medyo nawala yung lagnat ko or sinat. Kaya salamat sa Panginoon sa oras pong ito. So samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng Genesis chapter 22. Ang pag-aaralan po natin ay verse 1 to 8. So dahil masama po ang pakiramdam ko kanina, pinutol ko po, ginawa ko po two-parter. So it will be our first part lamang po. So Genesis chapter 22 verses 1 to 8. So ito po ay isa pong pamilyar na account sa atin or narrative o story sa Bible para sa atin, para sa mga bata. At ito po ay isang bagay na kapupulutan po natin ng aral dahil ito po ay napapanahon para sa ating lahat. So samahan niyo po ako muli sa aklat po ng Genesis, Kabanata 22, mga talata 1 hanggang 8. So basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. He said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took two of his young men with him and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. On the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to the young men, stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together, and Isaac said to the father, or to his father Abraham, Father, and he said, Here I am, my son. He said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went both of them together. Purihin po ang Panginoon. Tayo manalangin. Dear Lord and Heavenly Father, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. We know that we are unworthy, O Lord, for we have sinned. Kaya Panginoon, dalangin po namin ang iyong pagpapala sa aming buhay. Tawarin niyo po kami sa aming po mga kasalanan, and let the Holy Spirit so work in our lives upang amin pong marinig ang iyong salita at amin ito pong maisabuhay, Panginoon, at mailapat sa amin pong buhay. Kayo lamang po ang manguna sa iyong tagapagsalita. Ang iyo pong katotohanan lamang, Panginoon, ang siyang amin pong marinig, Panginoon. O Lord, the weakness of the body, you are my strength, O Lord. Kaya ikaw po ang siyang manguna sa akin. And let your truth penetrate our lives, Panginoon, sa gabi pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, ito pong ating pag-aaralin, it talks about testing.
or the testing of our faith. Nung pong ako ay college, meron po kaming isang subject na sobrang hirap. Yun po ay isang subject na open notes. Pero kahit open notes, hindi pa rin po makasagot yung mga estudyante. I remember yung isa kong ilan sa mga kaklase ko, pag abot ng test paper ng mga teacher namin, nagkatinginan na lang sila tapos sabay silang tumawa. Kasi alam nila na pareho silang walang isasagot. Merong mga estudyante na talagang competitive, pero dahil nahihirapan silang magsagot, ay parang kinakabahan sila. Parang nangingilid ang luha. Natandaan ko po si Mikey, yung pamangkin ko, pag po meron siyang mga maling sagot o bagsak before, umiiyak po talaga yan. Alam nyo po, ito pong testing o test na ito, hindi lamang po ito reserved sa classroom. Hindi lamang po ito reserved sa loob ng eskwelahan. But most importantly, spiritually speaking, testing of our faith, iyan po ang isa sa mga sigurado sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya hindi lang po natin pag-uusapan dito kung ano yung mga testing ng ating pong pananampalataya. But how can we pass that testing of our faith? Ito po ay may dalawang part po. So this is the first part. So sana before mag-Wednesday, hindi pa tayo mamatay para mapagtagumpayan natin yung atin pong mga testing. Ano po? Kasi first part pa lang, kulang pa. But this first part is that we have to know all about the whys, hows, whats, and who of our test. Upang tayo po'y magtagumpay, mga kapatid, in order for us to succeed with flying colors, to pass with flying colors, ang ating pong testing na ito, we have to know the test itself. And meron po tayong dalawang points na pag-aaralan. Yan po, mga kapatid, is one, we have to know who set the test. Who set the test? Sino ang nagbibigay at naglalagay sa atin sa pagsubok? Pangalawa, kailangan po nating malaman kung ano yung purpose ng pagsubok na ito. Pag nalaman natin ito, mga kapatid, ito po ang magbibigay sa atin ng tamang kaisipan, tamang damdamin sa pagsuong natin sa pagsubok na meron po tayo. Kagaya po ng sa classroom, ang atin pong bibihira po sa isang teacher na unang pasok pa lang sa classroom, bigay na agad siya ng exam or test. Meron po ako na-encounter isang teacher, pero most teachers, bago sila mag-test, nagbibigay muna sila ng lesson. Okay? So, sa math, magbibigay muna siya ng principles ng math, then problem solving. Sa English, ibibigay niya muna yung prinsipyo ng subject and verb agreement bago ang lesson or bago ang quiz, bago ang exam. Ito po'y ginagawa, ang exam or test or quiz ay ginagawa upang malaman ng teacher kung gaano natuto o ano ang nalalaman ng estudyante na kanyang binibigyan na exam. Para sa atin pong mga mananampalataya, ang test po ay ibinibigay sa atin ng Panginoon to know that what we profess is what we possess. Okay? Ibinibigay po ito ng Panginoon upang malaman natin o malaman ng Diyos na kung ano, alam ng Panginoon lahat ng bagay, upang mapatunayan na kung ano ang ating sinasabi, yun ang ating ipinamumuhay. Again, what we profess is what we possess. That is the testing of our faith. Kasi po, mga kapatid, pag po tayo ay pumasok sa isang test, dito lumalabas kung ano ang nasa kaibuturan ng ating puso. Kung papaano natin nakikilala ang ating sarili, kung papaano natin nalalaman ang salita ng Panginoon, at kung sino ang Diyos talaga sa buhay po natin. Kaya first, again,
to our first point, we have to know who gives the test. Ang sabi po sa verse 1 ng chapter 22, after these things, ang sabi po doon, God tested Abraham. God tested Abraham. Let me give you a short background po mga kapatid. Si Abraham po ay isang pagan na nanggaling sa Samaria, specifically sa Ur of the Chaldeans, Ur, kaya po naging Samaria. At sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, at sa lugar na yon, ikaw ay magiging isang magiting na bansa, ang iyong mga anak ay sindami ng buhangin at sindami ng bituin sa kalangitan, at ikaw ay aking pagpapalain at ang iyong pangalan ay pagpapalain ng sanglibutan. Sila ay magpupuri dahil sa iyo. At sumunod po si Abraham. Ngunit sinubok po si Abraham. Ano pong nangyari kay Abraham? Ang sabi ng Panginoon, ang iyong lipi ay magiging sindami ng buhangin. Pero ano nangyari? Si Abraham and si Sarah is a barren. O hindi wala siya kakayanang magkaroon ng anak. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng lipi na sindami ng buhangin. So si Sarah hindi siya nakapagtiis. Bumagsak siya sa exam. Kasama na din si Abraham. Bakit? Ibinigay niya yung alipin ni Sarah at nagkaroon siya ng anak through Ishmael. Ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang sinasabi ko sa iyo. Magkakaroon ng anak si Sarah. At yun nga po lumabas si Isaac. At si Isaac po ay lumaki. Alam niyo po ang ibig sabihin ng salitang Isaac o ang meaning ng name na Isaac is laughter. Kasi Sarah is 90 years old. Abraham is 100 years old. At kahit sinong makakarinig, tatawanan. Yun ngang 60 years old mga anak, medyo nakakatawa na. But nakapagpahabol pa. But 90 years old. And it would not happen if not for the faithfulness of God sa kanyang salita. Now, itong story ito, pwede na itong matapos. Pwede sabihin natin, and they live happily ever after. Pero hindi po doon, ano? Verse 22, and God tested Abraham. This is what I want you to know. First, God tests us. It is God who takes the initiative para po tayo ay ilagay sa testing ground. It is God who puts us in a testing ground. And it is God who custom and tailors every testing na para sa atin. Hindi po ang testing para sa akin ay pareho ng sa inyo. Ang testing ng para kay Sister Tire ay testing ng para kay Sister Flor. Ang testing ng pananampalataya para sa mga students ay hindi pareho ng testing para sa mga young adults, para sa mga young married couples, para sa mga men, para sa mga womenso. Ang atin pong testing na nanggagaling sa Panginoon, yan po is tailor and custom made by God. Kaya iba-iba po tayo. Kaya hindi pwede po nating sabihin na, halimbawa, dumaan tayo sa tayo ay magbe-visitation. Ay, punta tayo sa ating kapatid. Sabi niya, ganito ang pinagdadaanan ko. Sabihin natin, naku, wala pa yan sa pinagdaanan ko. Ako nga, ganito nangyari sa akin. Mali na po yun mga kapatid. Kasi iba po ang pinagdadaanan ng tao yun. Bagamat may resemblance, maaari ng pinagdaanan natin, but that is designed specifically by God para sa Kanya upang matuto siya na tailor-made para sa Kanya. Kagaya po ni Abraham. Again, Abraham was tested before. Ilang testing kay Abraham, ipinasa niya. Yung iba ay hindi. Pero ito mga kapatid, sobrang hirap po ng testing na ito.
para kay Abraham. Imagine, sabi po, kung sinabi siguro ng Panginoon, Abraham, ialay mo ang buhay mo para sa akin. Ako naniniwala, wala pong pagdadalawang isip. Kikitlin ni Abraham ang kanyang buhay para sa Panginoon. At ako po'y walang pagdadalawang isip kung sasabihin niya na isugal mo ang buhay mo. But this is His Son, His only Son, His beloved Son. Yung mga kapatid, yung testing po natin, alam ng Panginoon kung ano ang makakapagpalabas ng atin pong ano yung nararapat para sa atin upang lumabas kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa ating buhay. We have to realize na yung pagtetest po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay hindi mabigat para sa atin na hindi natin kayang pagtagumpayan. Kagaya nga po ng verse na sinabi ko kanina, consider it all joy, brothers and sisters, when you fall into various trials. For you know that the testing of your faith produces endurance, and have that endurance have its perfect work, that you may be complete and perfect and lacking in nothing. Ang pagsubok na ibinibigay po sa atin ng Panginoon ay kaya nating pagtagumpayan. Kaya nating lampasan. But it is hard enough for us na ubusin natin ang pagtitiwala natin para sa ating mga sarili. Our testing is the end of ourselves. Paano yun? Pag pumapasok tayo sa isang pagsubok, hindi natin kakayanin mag-isa. Dadating ang punto na, Panginoon, hindi ko na kaya. Panginoon, tulungan mo po ako. And that is the first step, mga kapatid. You have to know who God is. And He is the one who puts us in trials, in testings. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan natin, mga kapatid. Meron po sa ating hindi pa nakakaraan sa mabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Merong dumadaan ngayon sa pagsubok ng kanyang buhay. At merong dadaan pa sa pagsubok ng kanyang buhay. But I want you to know, as soon as now, kilalanin natin ang Diyos na naglalagay sa atin sa mga pagsubok na ito. Siya po ang nagdadala sa atin sa mga pagsubok na ito. Hindi upang tayo ay gapiin, hindi upang tayo ay pagtripan, di ba? Parang nagpa-power trip ang Panginoon. Hindi po ganoon ang Panginoon. Sabihin niya, wala akong magawa, mailagay kaya si Denden sa matingnan ko anong gagawin niya. Ilagay ko kasi Denden sa bingit ng kamatayan. Hindi po ganoon ang Panginoon. But the testing of our faith produces in us godliness. At alam niyo po, mga kapatid, pagtagumpayan natin ang mga pagsubok natin sa buhay, it is God who will be glorified in our testimonies. Nasabi po dun sa Psalm chapter 46, He is a very present help. God is very much involved sa atin pong mga nangyayari sa atin pong buhay. Let's not think that God is very far away, na hindi naririnig ng Panginoon ang mga hinanaing natin, ang mga pinagdadaanan natin. But let us trust God. Tayo po'y magtiwala sa Panginoon sa oras na tayo tumadaan sa mga pagsubok na ito. Sabi po sa verse 2, sabi dyan, again, God has a specific plan or design for us to undergo. And for Abraham, ito po yon, verse 2, sabi niya, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Alam niyo po, mga kapatid, yung burnt offering. Burnt offering lang po
in the Old Testament, ang kaisa-isang offering na sinusunog lahat. Walang itinitira. Kasi po yung ibang offering may ibinibigay po doon sa sacerdote, sa high priest, at meron kang inuuwi para pagsaluhan o kainin sa loob sa inyong tahanan kasama ng iyong pamilya. But the burnt offering, ubos po yan lahat. Kaya mga kapatid, alam ng Panginoon kung ano ang ating pagdadaan. Sabi po sa Psalm 103, verse 13 and 14, Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He Himself knows our frame. He is mindful that we are but dust. So let us keep on knowing God. Let us keep on knowing who puts us to the test. Secondly, let us know the purpose of our test. Ang big sabihin po ng test on the Hebrew word or even Greek word is to try and to prove. But interestingly, sa New Testament po, trials and temptations uses the same Greek word. Pero hindi po magkapareho ang testing and temptation. God cannot be tested. Or God cannot be tempted, nor does He tempts. Okay? Kailangan po natin ma-differentiate yan. Bagamat may overlap po yan minsan, pero fundamentally magkaiba po ang testing at magkaiba po ang temptation. Tests are given by God in order to strengthen us and develop godly character. James chapter 1 verse 2, kagaya po ng memory verse natin kanina. Testing of our faith is specifically designed para sa atin ng Panginoon upang pag napagtagumpayan natin itong pagsubok na ito, tayo'y lalabas na mas kamukha ni Kristo, tayo'y lalabas bilang mga matitibay sa pananampalataya at magiging ehemplo tayo para sa mga kapwa natin, mga mananampalataya. Pero hindi ganito ang temptation. Ang temptation po, mga kapatid, ay galing kay Satan at its purpose is to seek and weaken the believer. And not just to weaken the believer, hindi lang para tayo manghina. Pansin ba natin, pag tayo nagkakasala or pag tayo nahulog sa temptation, first, pag tayo nahulog sa temptation, parang ayoko nang umatin. Pag tayo nagkakasala, parang nakakahiya sa Panginoon. Saka na ako aatin pag maayos ang buhay ko. Mga kapatid, hindi po maayos ang buhay nyo pag mag-isosolo kayo. Temptation leads us to destruction. At yan po ay galing kay Satan. And it seeks to destroy relationship with God. Temptation. Ano ang best example po natin ng temptation ay nakakasira ng relasyon ng Diyos at ng tao? Genesis chapter 3. The temptation of Satan to Eve. Alam niyo po, nung unang panahon, nung ginawa ng Panginoon ang tao, we are created spiritually alive. But when we fall into sin because of the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the prideful boastful pride of life, nahiwalay po ang tao sa Diyos. Naging po tayong spiritually dead or spiritually separated sa Panginoon. Kaya makikita po natin ang pagkakaiba ng temptation at ng testing ng Panginoon. Kaya po sa John 10, verse 10, sabi ng Panginoon, the thief came to steal and to destroy, but I come so that I may give life and have the life more abundantly. Kaya may pinagkakaiba po ang testing at ang temptation. Pag tayo ay bumibili sa tindahan at sobra ang sukli, testing ba yon o temptation? Temptation po yun.
Pag nag-scroll tayo sa internet or sa Facebook at merong mga lumabas na hindi magandang panoodin, is that testing by God or temptation by Satan? What is temptation, mga kapatid? So, iba po yung testing. Ang testing po ay yung mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay na hindi po resulta ng atin pong pagkakasala. But we still go through it. We still go through it. Kagaya po nito ni Abraham, wala po siyang ginawang mali sa Panginoon sa puntong ito. Okay, because the test that is given by an all-knowing God, again, knowing God, knowing who gives the test, alam natin ang kanyang katangian. God is all-knowing, we know God is merciful, and we know that God will not give us something that is far beyond our capabilities. Again, it is enough to bring us to the end of ourselves. Yung katapusan ng pagtitiwala natin sa atin pong mga sarili. Alam niyo po, noong hindi pa ipinapanganak si Abraham, sabi po ang naging dating po kay Abraham, ang tanong kay Abraham, will you trust and obey God's word while waiting for His promise to be fulfilled? Yun po naging pagsubok kay Abraham. Are you willing to trust and obey God? Diba? Pero nung dumating si Isaac, ito naman yun na naging tanong kay Abraham. Will you give Isaac back to the Lord and trust and obey God? Baliktad na, naging tanong. Diba? Are you willing to trust? Are you willing to give Isaac to God? Mga kapatid, baka po meron tayong hindi pa naibibigay sa Panginoon. Baka meron tayong hindi kayang bitawan na hindi dapat nakikita sa atin pong buhay. Makita po natin dito. Sabi po ni Job, sa Job chapter 13, verse 15. Sabi po niya, though He slay me, I will hope in Him. Nevertheless, I will argue my ways before Him. Oftentimes, mga kapatid, the ways of the Lord is not our ways. His mind is not our mind. Hindi natin alam kung saan dadalhin ng Panginoon ang buhay natin. Lalo tayo dumadaan sa lambak ng kadiliman at kamatayan. There's the valley of shadows of death. But we know that God is leading for us. So the first step in passing the test of faith is by knowing that God is in control of everything and that He is near and that we can trust Him in everything that we are going through right now. Mga kapatid, let us keep on knowing and trusting and obeying God. Let us pray. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat Panginoon sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay mag-aral ng iyo pong salita. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na sumusubok sa amin. At sa iyo din namin malalaman Panginoon ang aming pong katagumpayan. Kung kami magpapatuloy na aasa sa iyo pong pagkilos sa aming pong buhay. Kaya tulungan niyo po kami Panginoon. Ang aming pong puso ay maging mapagpahinuhod sa iyo. Ang aming pong mga kamay ay sumunod sa iyong kalooban sa aming pong buhay. At bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay. Upang sa oras na mapagtagumpayan namin ang aming pong mga pagsubok, kung kami man po ay may pinagdadaanan, kami po'y lalabas dito ng meron pong katatagan sa pananampalataya, merong paglalim sa pagkakilala sa iyo, at merong mga salitang magbibigay ng kapurihan
bilang patutuo sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon. Purihin ka in Jesus' name. Amen.